friend, pamilya, kapatid. Marami pa tayong pwedeng itawag sa ating pinakamamahal na kaibigan. Kung gaano ka-espesyal ang turing natin sa kanila, ay ganoon din ka-espesyal ang koneksyon na mayroon tayo sa kanila. Dahil ang koneksyon na ito ay hindi lamang binuo ng masasaya at magagandang alaala, kundi pinatibay ng hindi basta-bastang pagsubok at panahon. Halina tukayan natin ang kwento ng magkakaibigang Nena at Nene. Neneng! Neneng! Halika na! Pumasok na tayo sa patahian! Palabas na! Tika lang! Ate Anday, aalis lang po muna ako ha. Magsisimba lang po ako. Babalik din po ako agad. Sige, Ne. Walang problema. Oh, diretso na pala ang hero. Hindi na ba ako naghihintay dito? Pasensya ka na at naghihintay pa ako ng tiyempo para magpaalam sa akin. Di bali na nga, ang importante, dito ka na. Tara, samahan kita sa patahiran. Nasaan na kaya si Nina? Kanina pa ako naghihintay dito. May nangyari kaya sa kanilang bahay kaya hindi siya makaalis? Pupuntahan ko na nga lang. Tao po! Tao po! Aling Anday, nandyan po ba si Nina? Kasi kanina pa ako nagantay sa kanya. Kasi sabay kami papasok sa patahian. Naku, Nining! Kanina pa umalis. Sabi at magsisimba raw. Ano po ba? Sige ho, ako ay alis na lang. Akala ko ba kapatid ang turingan namin sa isa't isa? May kapatid ba na mangiiwan? Akala niya siguro hindi ako makapunta sa patahian mag-isa. Akala ko ba naman kasangga ko siya sa lahat dahil sa sobrang close namin. Ganito kami oh, tapos iiwan lang niya ako. Tika, si Miguel ba yung kasama niya? At talaga lang ang pangit pumili ni Nina. Iniwan niya ako dahil sa kalugong iyan. Napakahambog naman ng lalaking iyan. Tingnan na lang natin kung di siya papagalitan ni Aling Anday. Neneng! Ba't di mo ko sinabihan yung umuwi ka na? Ayaw mo na ba ako makasabay? Neneng, may problema ka ba? Hoy! Ana, naisip mo yan kanina pa. Hindi sinabihan mo na lang sana ako. Nagsabay ka sa loob yung pagkikil para hindi na ako maghintay. At sinungaling ka pa sa alin mo na magsimba ka. Patawarin mo na kasi ako. At saka hindi ko naman nobyo si Miguel eh. Nililigaw ko lang yun. Sa susunod, sasamahan na talaga kita palagi. Pati na tayo ha. Sige na nga, huwag mo nang ulitin ha. Tao po. Aling Anday. Aling Anday, magandang umaga po. Ay, hindi man ko si Ali Anday. Uy, naki-wifi naman ko din, he. Sorry po. Maring Anday, may bisita ka dito. Doon muna ako sa far away. Oh, Nine, nandyan ka pala. Akala ko hindi kayo papasok sa patahian. Hindi ko tuloy ginising ng maaga si Nina. Kayo po talaga ang sadya ko rito. May importante po ko sasabihin sa inyo. Tungkol po ito kay Nina. Bakit? May problema ba si Nina?
Nagpaligaw po kasi si Nina kay Miguel. Nung nagpaalam siya na pupunta siya sa simbahan, hindi po yung totoo. Nakipagkita po siya kay Miguel. Nina! Nina, gumising ka. Bakit po, ate? Ano tong sinasabi ng kaibigan mo? Nagpapaligaw ka at sa hudyong na si Miguel pa. Mas bali pang mamatay ako kaysa aasawahin mo ang lalaking yun. Bakit ang lalaking yun pa? Puno ng yabang sa katawan at may palalong puso. Hindi ako papayag sa iyong dalawa. Kahit magkamatayan man, kaya putulin mo na kung anumang relasyon yung dalawa. Nena, tandaan mo yung sinabi ko sa'yo kanina. Huwag na huwag mo akong suwayin. Ako ang pamilya mo at alam ko ang nakakabuti sa'yo. Opo, ate. Mahal kong Miguel, bago pa lamang umusbong ang ating storya ng pag-iibigan, ay labis akong nalulungkot na ito ay agad ko nang tutuldukan. Nagalit sa akin ang aking ate sapagkat nagpapaligaw ako sa iyo. Gusto man kita, ngunit hindi ko kayang suwayin ang aking tanging natitirang pamilya. Sana maintindihan mo na hindi ko ito ginusto at sana handa kang maghintay hanggang payagan na tayo. Kung mabasa mo man ito, magkita tayo sa ating tagpuan sa huling pagkakataon. Hala, Nina, tingnan mo ang bandang dun, oh, parang may naghahalikan. Ba't parang familiar sila? Hala, parang si Miguel at Chayong yun, ah. Nina, sandali! Naghintay pa ako sa kanya sa tagpuan kahapon. Tapos ngayon, makikita ko siyang may kasamang iba. May kahalikang iba. Hindi ko alam kung anong kulang sa akin. Buti ko pong suwayin ang ate para lang sa kanya. Tapos ang dali lang para sa kanya na ipagpalit ako sa iba. Sabi ko nga, Neneng, kapalit-palit ba ako? Bakit ba ako? Oo, pangit ka kapag umiiyak ka. Kaya huwag ka lang umiyak. Wala namang masama sa'yo. Talagang damuho lang talaga ang Miguel na yun. Mas mabuti na nalaman natin ng maaga na madumi yung budhi ng lalaking iyon. Kaysa malaman mo kapag pinasal na kayo, di ba? Kaya dapat magpasalamat tayo na nalaman natin ng mas maaga na manluluko ang lalaking iyon. Ate, tama ka nga. Masama talaga ang budhi ng Miguel na iyon. Nakita ko silang dalawa ni Chayong na naghahalikan. Abat talaga namang napakademonyo ng lalaki yun. Mabuti nga at natauhan ka na. Sabi ko naman sa'yo, makakasama talaga sa buhay mo ang lalaking yun. Hindi ko na talaga kakausapin niyang si Miguel. Magpapakalayo-layo na ako sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Bakit si Chayong pa? Sa dami-daming babae sa mundo, bakit si Chayong pa talaga ang nagustuhan? Walang niya. Ang pinsan ko pa talaga ang nangagaw sa akin. Gustong gusto kitang gantihan, Miguel. Pero ayokong masaktan si Chayong aking mahal. Kaya kahit masakit, tatanggapin ko na lang.
umaga, Chayo. Anak, Chayo, nandito ka pala si Nurses. Nagkita kasi kami sa daan. Tagal na kasi hindi siya magsisita dito. Ah, ganun ba? Sige, Narciso, tuloy ka. O siya, iwan ko na kayo ha. Pupunta ako sa kusina ng anak. Narciso, gusto ko sana humingi ng tulungan mo na paasa kita. Sinubukan ko naman talagang mabali ang atensyon ko sa'yo, pero iba talaga si Miguel eh. Wala, mapatawad mo ako. Hindi ko naman talaga gustong saktan ka. Inamin ko na saktan talaga ako nang malaman ko na kayo na ng pinsan ko. Pero ganun talaga, tinanggap ko na lang. Importante naman para sa akin ay maging masaya ka. Kahit hindi ako ang pipiliin mo. Sana masaya ang pagsama niyo. Sana ingatan ka niya katulad ng pag-iingat ko sa iyo. Sana bigyan ka niya ng pagmamahal. Higit pa sa pagmamahal na kaya ko. Patawad Binibini. Ako'y may iniisip lang kaya nabunggo tuloy kita. Okay lang, walang problema. Ang gandang babae. Parang nagmula sa langit. Tao po! Tao po! Tao po! Anong atin? May sulat ko kayo galing Maynila. Salamat po. Nena! Bakit po ate? Ano nangyari? Wala na ang kuya Andoy mo. Pati si Beatrice. Ano? Mag-impake ka na. Uuwi tayo. Sabihan mo na rin si Nene kung pwede ihabilin mo na natin sa kanya ating bahay. Sige po ate. Pasensya ka na talaga, Neneng, ha? Wala ka sa ibang pwedeng habilin ng bahay, eh. Ikaw lang kasi yung katiwalaan namin, eh. Ano ka ba? Walang problema. At saka, pakisabi na rin kay Aling Anday na nakiramay ako sa pagkamatay ng asawa at pamangkin niya. Sige, salamat talaga, Neneng, ha? Nice na ako, ha? Kasi babiyahe pa kami. Sige, mag-ingat kayo dun ha. Hi. Gusto ko na makasama si Neneng. Matagal-tagal na rin kaming malayo sa isa't isa. Magandang gabi, Nina. O di, gracias. Anong ginagawa mo dito? Ito, nagpapahangin lang. Kita-kita kita eh. Baka kasi, baka gusto mo nang kasama. Ah, ganun ba? Nabunguyan mo wala ako. Gusto naman ko yung kaibigan ko si Nene. Nena, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Nakakayaman. Pero sa tingin ko, ito na ang pagkakataon na binigay sa akin na pagkakataon sa pangangailangan namin. Matagal na kitang gusto, Nena. Hindi. Mahal na pala kita. Sino ka? At anong sadya mo rito?
Magandang hapon po. Ako ho si Narciso. Nais ko po sanang hilingin ang inyong permiso upang ligawan si Nene. Matagal ko na po siyang gusto at ako'y labis na tinamaan sa kanyang angking ganda at matamis na. Sana po ay ako'y inyong pahintulutan. Hindi ko naman pinagbabawalan si Nining na magpanligaw. Ang sa akin lang ay kilalanin niyo muna ang isa't isa. Kasi ang pakikipagrelasyon ay seryosong bagay. Hindi ito dapat minamadali ng hindi magsisisabad ng huli. Hayaan niyo ang tadhana na magsabi kung kayo talaga ang para sa isa't isa. Salamat po. Tatandaan ko po yan. Mamahalin at iingatan ko po si Nene. Hindi ko lubos maisip kung bakit nagawa sa akin dito ng ating anak. Ang pagkatana na isang malaking kasalanan. Hindi lamang tayo ang sinuway niya, pati ang batas ng Diyos. Para lamang sa isang lalaki? Kaya yung hindi tayo titigil at hindi natin nakita. Kapag nakita ko Miguel eh, makikita na kinaharap. Mabubulok sa kulungan ang lalaki mo. Huwag ka mag-alala, mahal. Gagawin ko na lahat. Chayong! Halika na! Sasama ka sa amin. Sayang sa gusto mo. At ikaw lalaki ka. Akala mo papakawalan kita? Sa pagsira mo sa buhay ng anak ko? Mga tanod! Hulayin niyo siya! Tama na! Huwag niyo nasaktan si Miguel! Tama na! Huwag niyo nasaktan si Miguel! Tama na! Miguel! Tama na! Miguel! Miguel! Nasaktan si Miguel! Miguel! Bakit hindi mo sinabi sa akin na ipinangako ko na pala sa iba? Kung kailan na minahal kita ng sobra, bakit nagkaganito? Hindi ko si Isyang at ganoon din siya sa akin. Wala kaming gusto sa isa't isa. Gawa-gawa lamang iyon ng aking kamag-anak para sirain ang ating relasyon. Sana man paniwalaan mo ko, Nina. Handa kitang ipaglaban kahit kalabanin ko man ang pamilya ko. Dok, manganganak na po ang pasyente. Pakinawakan. Nais ko lang ipagbigay alam na nanganak na si Chayong. Ang inyong anak ay isang malusog at magandang sanggol na lalaki. Huwag mo na masyadong alalahanin sapagkat parehong ligtas ang iyong mag-ina. Sa linggong ito ay bibinyagan na ang iyong anak. Kaya papakatatag ka, pinsan, upang balang araw magkakasama na kayo ng iyong mag-ina. Congrats po!
kapatid ng bata. Salamat po, Doc. Anong ipapanggalan mo sa bata? Papangalanan ko po siyang Cordalia. Namiss kita ng sobra! Mabuti at nakabalik ka na! Sino nga pala yung kasama mo? Siya nga pala. Si G. Gracias, ang magpapangasawa ko. Magagalak ako makilala ka. Palagi ka kasi kinikwento ni Nina. Masaya ako para sa inyong dalawa. Salamat, Neneng. Gusto ko sanang magpasama sa'yo. Mamimili sana tayo ng gamit para sa kasal. Gusto ko sanang magpatulong sa'yo na mamili kung anong bagay para sa kasal natin. Ano ka ba? Walang problema. Wala siya ang isipan niya si Tahir si Miguel. Huwag ka na umasa, hindi namin papayagan. Chayong, Oh, bakit Francisco? Ano ang inyong naisip ng kwento ka? ako'y may masamang ibabalita sa'yo. Ano iyon? Patay na si Miguel. Paano mo ba kasamahan kung saan si Miguel? Hindi mo ba lang ko yung anak mo, Miguel? Pumunahon ka, Chayong. Malabas muna ako at kakausapin ko ang doktor. Dok, maaari ba namin makuha ang concern ng case? Hindi ko maaari. Bakit? Dahil may mga pinunong dapat magpasya sa gayong namamatay na di pa natatapos ang panahon ng kanilang kakabilang po. Dok, pagkakita niyo kami. Nakikiramay ako sa inyo. Hindi mo man lang nakita ang anak natin, Miguel. Kamukhang kamukha mo siya.
At huwag kang mag-alala at bubuhayin ko ang anak natin. Tao po! Sulat mo para kay Nene! Kanino kaya to galing? Narciso, may pabasa ako sa'yo. Anak ba yan, Chayong? Ako mo ba yan? Sinong ama? Naku, may nagsagap akong balita. Anak pala yan, Miguel. Nakakahiya, diskrasyada. Halika na. Grabe kayo yung inabot ng kumpanya natin. Sana hindi lang ito ng anak. Palandi ka! Tama na! Anak pa rin natin si Chayong. Tumahit ka! Huwag mong gawin sa anak natin yan. Tama na! Sige, ang anak mo. Neneng. Oh, Chayong, naparito ka. Tsaka, ano nangyari sa'yo? Pwede bang dito muna ako makituloy? Oo ba, walang problema. Halika dito.
Neneng, total bagong kasal naman kayo. Baka gusto niyo munang magbakasyon. Sumama kayo sa amin sa probinsya. Gusto mo ba? Walang problema sa akin. Na makalanghap naman tayo ng sariwang hangin sa probinsya. Oo nga naman. O Chayong, sumama ka na rin at ang anak mo upang makapagbakasyon ka naman. Okay lang ba? Oo naman, tayo-tayo rin naman magkasama eh. Mas marami, mas masaya. Sige na nga. Balang araw masusulat ko kaya ang kanta na bibili ng bahay sa Santa Rosa. Maglalagay ako ng Kahit may asawa ka na, hindi pa rin ako titigil hanggat hindi ka mapapasakin, Nining. Kahit ikakamatay ko pa, magiging akin ka rin. Minamahal kong Nining. Ako'y labis na nasaktan dahil sa iyong pag-iisang dibdib ni Narciso. Nais kong ipaalam sa iyo na kailanman hindi ako titigil hanggat hindi ka mapapasakin. Hahamakin ko ang lahat, maging akin ka lang. Tatanggapin ko kahit may nauna na sa puso mo, basta mahalin mo lang ako. Dadalawin kita dyan sa inyo sa mga susunod na araw o buwan. Maghanda ka lang dahil aagawin kita sa asawa mo. Kailan ba siya titigil? May asawa na akong tao. Ano bang dapat kong gawin para tumigil na siya? Ipapabasa ko ito kay Narciso pagdating niya. Hindi ko kayang maglihim sa asawa ko. Kuya Pipi! Waa. Ano to? Kanino galing to? Galing yan kay Isko. Sumulat ulit siya pagdating natin dito sa Maynila. Ang tagal na. Bakit di mo ipinaalam sa akin to? Naglilihim ka ba sa akin? Hindi naman sa ganun, Narciso. Ipaalam ko naman talaga sa'yo eh. Nawala na talaga sa isip ko. Gawa na nagkasakit si Kuya Pipi. Hindi ko galing magtaksil o maglihim sa iyo.
Isko, nais ko nang tumigil ka sa paggagambala sa relasyon namin ng asawa kong si Narciso. Hindi ko kailanman ipagpapalit ang aking asawa sa ibang lalaki. Sa katunayan ay masaya na ang aming pagsasama, kaya huwag mo na kaming guluhin pa. Kung magpupumilit ka sa iyong kagustuhan, mapipilitan akong humingi ng tulong sa mga may kapangyarihan sapagkat nakakasira ka sa aming relasyon. Maawa ka sa akin, tumigil ka na sa kahibangan mo. Ay, para kay Bruce ko pala to. Pero wala kasi ngayon. Kaya itatago ko muna lang ito. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Anong ginagawa mo dito, Isko? Pwede bang tumuloy? Pagod kasi po sa biyahe. Nangyay sana ako ng tubig. Sige, pasok ka. Alam mo namang matagal na kitang gusto ni Ning, di ba? Gusto mo itakas na kita ngayon sa asawa mo? Kung akala ko ba nagkaintindihan na tayo, hindi kita kailanman nagugustuhan. Kaya tama na, tumigil ka na. Yan ang gusto ko. Palaban. Isko, tama na! Tama na! Subukan mong lumapit. Di ko magdadalawang isip na saktan ka. Anong nangyayari dito? Narciso, muntik niya akong gawa ng masama. Sana'y maniwala ka kung ano mang nasa isip mo, hindi yan totoo. Hindi ko magawang magtaksil sa iyo. Nagmamagandang loob lang ako, pero sinamantala niya yun. Pagawa ng akong masama. Narciso, maniwala ka! Oh, Narciso, saan ka galing? Kumain ka na? Narciso! 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 Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan! O nenay, napadalaw ka. Pag ginaya mo ka mo, nangyayari ba? Si Narciso kasi ate, may nangyari kasi kanina. Na paano ka? Sinaktan ka ba ng kapatid ko? Nasaktan ka ba? Tumagot ka, Neneng. Pwede mo ba akong tulungan hanapin si Narciso? Sige ba, walang problema. Tuloy ka muna dito. Walang ganan ako. May pasensya ba kayo wala? Pasensya na, wala. Sige po, salamat po. Ikaw mo lang bahala sa bahay
sana bumalik na sa Narciso, no? Para buo na ulit kayo. Sana nga, o siya, alis mo na ako ha. Ikaw lang bahala sa lahat dito. Kapag bumalik ang kapatid mo, pakisabi na pinanina mo na ako tutuloy. Ne, sigurado ka na ba? Ipalulungkot lang ako pag mag-isa sa bahay. At saka, pinanina lang naman ako makituloy. Sige na nga. Ano pa bang magagawa ko? Buo na yung desisyon mo. Sige, mag-ingat ka dun ha. Ingat ka palagi. O, Neneng, naparito ka. Muna. Nung isang araw nagpunta dito si Narciso, hinabili na dumito ka muna manuluyan. Dahil matatagalaw pa raw siya sa kanyang pagbalik. Saan ba siya pumunta? Ba't di ka niya kasama? Nagkakaroon kasi kaming di pagkakaintindihan. Kasi akala niya nagkakaksil ako sa kanya. Akala niya pinagpalit ko siya kay Isko. Ganun ba? Oo. Kung alam ko lang sana na magiging ganito ang lahat, sana hindi ko pumayag na pakasalan ka ni Narciso. Kung hindi ka niya iniwan, hindi ka sana magkakasakit ngayon. Hindi mo naman kasalanan na magmagandang loob ka. Kung hindi sana makitid ang utak ng asawa mo, hindi sana naayos niyo pa ang relasyon niyo. Tama na nga itong usapan na to. Pumunta muna ako sa kusina at ipaghanda kita na makakain. Huwag na, dito ka muna. Sige na. Nina, naniniwala ka ba ng katotoong panaginip? Ay, hindi ako nagpapaniwala sa panaginip na yan. Gawa-gawa lang yan ang utak mo. Nina, may dala akong manggagamot para kay Nining. Anong ginagawa mo dito, demonyo ka? Bakit? Nakukonsensya ka sa ginawa mo? Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagaganito ang kaibigan ko. Ikaw ang sumira sa buhay niya. Huwag na huwag ka nang bumalik dito. Hindi ko kailangan ng kahit anong tulong mo. Alis! 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 Nila, kumalma ka! At ikaw naman, Isko, parang awa mo na. Umalis ka na. Huwag mo nang guluhin si Neneng. Oh, bakit nakangiti ka? Ang swerte ko dahil naging kaibigan kita. Natawan at napapagod ka pang alagaan ako. Ano ka ba? Kasangga mo ako sa lahat ng bagay. Hindi ako mapapagod na alagaan ka hanggang sa gumaling ka. Nina, pagod na ako. Neneng, di ba nangako ka? Papagaling ka pa? Nina, gustuhin ko makakasama kapag matagal. Ngunit hindi na kaya ng katawan ko. Ibigay ko ito kay Narciso kapag bumalik na siya. At huwag kang masyadong umiyak kapag nawala na ako. At huwag mo masyadong gastusan ang libing ko. Masaya ako na naging parte ka ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Nina. Masayang masaya rin ako. Naging kaibigan kita. Mahal na mahal kita, Nina. Masayang masaya rin ako naging kaibigan kita. Neneng. Neneng. Uy. Neneng. Uy. Huwag mo kong iwan. Neneng.
Oh. Kulang 5. 5. Akin. Dito, dito. Oh, jeez. 12. 12. Ito. Galing paggatos na ako. Oy, may kulang. Ito. Akin. Wala na? Ba't kulang tong akin? Pwede ba sa susunod na lang? Ano sa susunod? Hindi mo pa na nga nababayaran yung utang mo dati sa akin, tapos ngayon may utang ka na naman? Hiningay mo? Mauna na nga ako. Nabahala dito. Tigas kasi ng ulo mo eh. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Parang ang sakit ng dibdib ko. Bakit palagi akong nalulungkot? Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong pangulila. Siguro panahon na para bumalik ako sa tahanan ko. Narciso? Tao po? Narciso? Tao po? Narciso, aking asawa at pinakatatangi kong mahal. Siguro, habang binabasa mo ang sulat na ito, ay wala na ako sa mundo. Labis kong pinagsisihan na pinatuloy ko si Isko sa ating tahanan. Hindi ko lubos maisip ang pagkakaroon ng mabuting loob sa kapwa ay siyang mapahamak sa ating relasyon. Araw-araw, sinusubukan kong labanan ang lungkot, pagkalumbay at pananabik na makapiling kang muli. Ngunit, naramdaman ko rin unti-unti na aking katawan. Ikaw ang pinakamagandang regalo na binibigay sa akin ng may kapal. Hindi ko pinagsisihan na ikaw ang pinili kong pakasalan. Sana maging masaya ka na, kahit hindi mo na ako kasama. Sana mapatawad mo na ako at sana alagaan mo ang sarili mo. Mahal na mahal kita at palagi kitang gagabayan. Ikaw lang ang tanging lalaki na aking iniibig hanggang sa kauli-hulihan kong hinihinga. Sinubok man sila ng panahon at di man sila nagkasama sa mga huling sandali ng kanilang buhay. Ngunit nagsama sila sa hukay. Diyan, sa mapanglaw na libing, diyan, sa malumbay na hangganan ng lahat. At ngayon naman ay kasama ko ang walang iba ang nagpadala ng sulat, si Nena, na ngayon ay 70 taong gulang na. Aling Nena, kamusta na kayo ng pinakamamahal mo na si Dio Gracias? Si Dio Gracias. Sa mga palad,
sumama sa ibang lalaki? Dahil si Gracias ay isa siyang bakla! Sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamahal. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang do'y nakatago. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hinding-hindi giliw ko hanggang sa